Sa video nga na to ay nandito tayo ngayon sa Mahagnaw, Burawin, Leyte para tuklasin ang napakagandang mga lawa dito. Makikita din natin dito ang natatagong yaman ng lugar na to. At hindi lang yan, mapupuntahan din natin ang isang tagong waterfalls na wala pang masyadong nakakapasok. So, wala nang daanan. Bira lang talaga may pumunta dito ya kasi yung daanan na tatabunan na ng mga dahon, no? Bira lang. Nanginginig na tuhod ko ya. Pero bago lahat yan, ito muna ang mga ganap dito. Hello guys, what's up sa inyo? And welcome sa panibagong adventure natin. And sa video na to ay nandito tayo sa Mahagnaw Volcano Natural Park Ecosystem Association. Dito pala sa na-stayan namin ay may tatlong lake. Ang Mahagnaw Lake, ang Malagsum Lake at ang Matigbaw Lake. So guys, nandito kami sa napakaliblib ng lugar and napakalayo nito sa city. Kasi kung mapapansin nyo, dito rin pinapakawalan yung mga ibang eagle na nare-rescue sa ibang lugar. Kung makikita natin sa mga video na napopost nila, and dito nila pinapakawalan yung mga eagle na yon. Dito rin sa area guys, sa pangalawang lake, doon makikita yung mga wild ducks na dito mo lang makikita sa Pilipinas. And ito yung maganda sa pinuntahan natin ngayon kasi meron ditong mga kakaibang mga hayop na dito mo lang makikita. And dahil nga napakalayo nito at napakagubat sa lugar na to, meron din tayong i-explore sa mga susunod na araw. Yung falls dito na onting-onti pa lang nakakapunta. And wala pa nga siya sa mapa eh. Kung papansin mo siya sa map, di pa siya naka-register sa map dahil nga onting-onti pa lang nakapunta doon. And ma-explore natin lahat yan. Pero for the meantime guys, dito muna tayo sa Mahagnaw Volcano Natural Park. Dito tayo mag-explore sa lake na to dahil napakaganda din ang lugar na na-stayan namin, and naka-parking nga kami ngayon sa tabi ng kalsada. And samahan nyo kami na-explore and samahan nyo kami tumuklas sa napakagandang place na to. And ipapakita ko na lang sa inyo kung ano ang magiging mga ganap namin dito. And let's go! Peace! Taga dito po kayo, kuya? Guest lang din ako. Ay, guest pa. Yung kasama ko pala, guest. Dito nga ay may nakilala ako na akala ko ay guest talaga siya. Pero ang totoo nan, isa siyang environmentalist. And to make the long story short, sumama ako sa kanya para mapuntahan ang outlet ng lawa na to. May nakilala tayo dito, hindi ko pa alam pangalan. Ano po pangalan niya? Nelmar. Nelmar? Yes. Okay, sige, Nelmar. Pupuntahan lang namin yung outlet kasi maganda daw yung outlet na puntahan niya daw. And check natin kung ano ba itsura ng outlet doon. Ay, so morning lang po yung mga ducks, yung mga wild ducks? Yes, yung wild ducks, yung Anas Rusunican na nasa Malagsum. Parang resting place lang nila yung lake doon. So every night, aalis sila at magkakain o mag-feed somewhere. Hindi pa na-document kung saan sila papunta. So morning lang talaga sila nakikita dun sa Malagsum. So morning po yung tulog nila, ganun? Hindi sila ganun, hindi siya tinatawag na tulog. Wala lang, parang chill-chill lang. Okay. Ano po yung mga nakikita ng mga hayop dito? Mga ahas, ganun, meron ba dito? Maraming water snake.
Water snake. Kasi nasa lake. Dami ding ibon. Tapos mga tilapia na lang po ng mga ibon. May mga agila po ba dito? Na-record namin ng mga raptor. Indomalayan, honey buzzard, may rufous-bellied eagle din dito. Osprey. Malalaking ano yan. Malalaking ibon. Grabe ang ganda dito ya. Grabe ang ganda ng kalikasan dito dahil ito ang makikita mo papunta sa outlet na yon. Medyo creepy lang tingnan pero napakapayapa dito at tanging mga huni ng ibon lang at kalikasan ang maririnig mo dito. Ang tahimik dito na yan. Ano po ulit pangalan niyo? Nelmar. Ay, Nelmar. Ako po si Chris. Chris? Apa, Chris. Ito na yung outlet na sinasabi ni Kuya Nelmar. Dito nga siya madalas pumunta para magpahinga at tumambay saglit. Masasabi ko na maganda ang taste ni Kuya Nelmar pagdating sa nature dahil naa-appreciate niya ang mga gantong klaseng kalikasan. Kahit ako naman siguro kung taga dito ako, madalas siguro akong pumunta sa lugar na to para makita at maramdaman ang gantong kalikasan. Grabe nga talaga ang kalikasan na to. I've wondered what I should do. Would you tell me if you knew? So pabalik na kami guys. And pinuntahan lang talaga natin yung outlet para makita. And kung nakita nyo naman, napaka-creepy ng lugar. Pero napaka-majestic din niya tingnan. And ngayon habang nandito kami sa lake na to, ay enjoyin mo natin tong moment na to. And siguro sa mga susunod na araw, pupuntahan natin yung isang waterfalls na napakaganda rin, kaya abangan nyo na lang yung pagpunta namin doon. Thank you po kayo, Nelmar. No problem. Bye-bye. Enjoy po kayo. Sa lawa na to ay pangingisda na ang naging kabuhayan ng ilang locals dito. Yung iba naman ay pang-ulam lang nila ang mga nahuhuli nilang isda dito. Hapon na din nang dumating kami dito, kaya pagkabukas nga ay maaga kong pinuntahan ang Lake Malagsum para makita ang mga wild ducks na dito mo makikita sa lake na to. Yung mga wild ducks guys, yan o, nandito sila ngayon. Ito pala si Sir Kim na dito ko lang din nakilala sa lake na to. Isa siya sa mga nagmo-monitor ng mga wild ducks sa lake na to at nakausap ko nga siya dito. Ito po ba kadalasan o ngayon lang to konti? Ngayon lang konti. Kadalasan yung average na Average niya is around 700 individuals. Grabe, Pero yung pinakamataas namin na count is nung April. Mga 1.7 siya. Umabot ng 1.7. sabay ngayon siguro konti lang sila no. Baka onset nung breeding season nila. Pag ito sila pinatay ba sila, anong kaso na mo pwede mo makakuha? Yung penalties nito nakadepende sa conservation status nila. So basically yung ating wild ducks is vulnerable yung conservation status. Tapos titingnan dun sa DAO yung DENR Administrative Order 2019-09, hindi ako nagkakamali. So kung yung niya, yung conservation status, yung critically endangered siya, basically mas mataas yung penalty na ipapataw dun sa mag-harm, magpo-possess or magbebenta. Pero ito siguro pinapatay din to sila pag sa mga makita sa mga bukid no, ng mga hunting. Kasi nga yung eagle nga, 'di ba, yung nabalitaan sa Davao. Mga yun. Sa Davao pinatay nga eh. Lalo na siguro yung mga ganito no. Baka ginagawang sa game hunting. Oo nga eh. So ito po si Sir, ano pangalan niya pa? Kim po. Ito po si Sir Kim, taga DENR. Naabutan natin siya nagpi-picture dito sa mga wild ducks. Sinubukan kong lapitan ng mga wild ducks dito pero napakamailap nila. And para di na sila madistorbo ay pinabayaan na lang namin sila habang pinagmamasdan sa malayo. Gusto ko sanang ipakita sa inyo ng malapitan ng mga wild ducks na to. Pero ang gamit kong camera ay hindi ganun kalayo ang nararating.
ngayon papunta kami doon sa falls dito sa... Anong lugar to kuya? Mahagnaw. So papunta kami doon sa falls dito sa Mahagnaw. Yung falls dito ay wala pa sa mapa. Hindi mo pa siya makikita sa mapa, and onting-onti pa lang inaapunta dito. Kaya tingnan natin kung gaano ba aganda yung falls na yan. Dito nga ang starting point sa Barangay Mahagnaw para mapuntahan ang falls na to. Ito kasama natin guys, Kuya Emilito saka si Kuya Armando. Kuya, hi! Ito yung daanan dito from dito sa isang maliit na sitio. Dito yung papasok. Ito na yung umpisa. Sabi nila around 3 hours kung mabagal ka. Depende sa bilis ng lakad mo. And kung mabilis naman, kaya naman daw 1 oras. Kaya sa tingin ko, mabilis na kami kasi wala naman kaming kasama. And tingnan natin kung ano makikita natin. Layo tayo nito na ano. Magkikita tayo sa vlog mo, sir. Medyo mabilis lakad namin. Kaya sure ako 1 oras lang to. Baka wala pa 1 oras to ya. Wala. Hindi Kasi- aabot ng 1 oras. Oo, kasi ang bilis ng ano namin. Ng aming lakad. Hindi ako nag-expect na magiging ganito kabilis ang lakad namin papasok, pero dahil nga kailangan ko sumabay sa bilis nila, ay wala akong choice kundi sabayan ang lakad nila. Dito pa baba na. Madulas Apa. Madulas yung sapatos ko. Pero dito ririnig na yung ilog yan, no? Oo. Ay, ayun na yung falls ya. Andito banda yung pool. Tago. Oo. Ang malupit pa pala nito, tatawid pa kami ng ilog. Na hanggang bewang ang ilog dyan yan, no? Or lagpas bewang. Hanggang dibdib. Ay, hanggang bewang. Meron naman dyan, pwede siguro pag maliit lang yung tubig. Mga hanggang ano lang, tuhod ay hita siguro. O guti ay tubig, halo. So dito guys, puro pababa na. Siguro sabi nila kuya, around 300 meters yung pababa. And napakatarik niya. Kaya kung pupunta kayo dito, ito yung kailangan nyo paghandaan. And kung umuulan, ito yung medyo mahirap sa magiging trail nyo dito. Kaya tara. Alam nyo kung anong delikado dito? Kasi konting dulas lang. Boom! Puro bangin pala dito yan, oh. Ito lang dito yung bangin. Dito lang part yung may bangin. Mabangin. Oh, wala pang nahulog dyan, ya. Wala pa naman. Ako pa lang siguro kaka-camera ko, no? Hindi, maraming kahoy na Ay, sasabitan. nasabitan. Okay. Para sa vlog, dinodocument ko lahat. Kahit mahirap. Di nga ako makahawak ng kahoy kasi may hawak akong camera. Ito yung pinaka challenging na part dito kung pupunta kayo. Kasi pababa yung daan sa madulas. Yung pabalik daw hindi na ganoon kahirap kasi kontrolado mo na yung pag-akyat. Ang mahirap yung pababa kasi pwede kang madulas. Anong mga na-encounter yung hayop dito ya? Wala, ibon lang. Ibon, ahas minsan, no? Wala naman. Dati dito kami nagpalipad ng drone. Yun lang naman yung ano. Kaso hawakan niya yung drone, no? Pinalipad lang. Pinalipad lang? Tapos pinapunta ron. Oo. Ako saan ako papalipad? Sa baba na lang tayo kung baka di kaya dito. Sige. Ito wala nang daanan. Bihira lang talaga may pumunta dito ya kasi yung daanan na tatabunan na ng mga dahon, no? Bira lang. Doon kasi yung daanan pababa. Tao na ano. Kaso malayo doon. Ikot pa talaga. Shortcut ba ito? Oh, Kaya pala. Shortcut pala kami. dito naman talaga itong daanan papunta dito sa Mission Iban. Okay.
Kita nila yung daan dito, no? Oo. Sabihin nila, wag na lang. Huwag na lang. Grabe. Kaya papapakyat tayo. Hirap pala ng daan. Ah, naliligo na ako ng pawis. Hindi biro yung ano dito, trail dito. Madulas, tapos Naging mas mahirap pa nga ang daanan papasok namin dito dahil nga sa tagal nang di napapasok ang lugar na to ay natabunan na ang mismong daanan ng mga dahon na tumubo dito. Pero dahil nga porsigido akong makita ang falls nila dito, pinilit pa din namin mapasok ang napakahirap na daan sa gitna ng kagubatan dito. nanginginig na tuhod, kuya. Pababa kasi, puwersado. Di na din ako sanay. Nakikita niyo ba? Nanginginig. Ay, hindi pala kita. Nanginginig yung tuhod ko, wala. Nanginginig nga. Wala kang sinilas na. Nadulas kasi ako, baka dahil doon ba. Sa isang buwan niya, ilan mga naliligaw dito pumasok? Minsan wala. Minsan wala, kahit sa 1 month. Kaya pala di pa siya talaga kilala na falls, no? Oo. Kasi walang masyadong pumupunta. Mahirap din kasi pasukin niya, no? Mahirap kasi yung daan. Kaya Maraming umaayaw. di namin inaano dito na mag-tour kami. Pupunta rito na mahina na yung mga ano. Hindi tuhod. sanay. Pag hindi sanay sa mga daanan. Oo. Kawawa kasi pag ano, paakyat, ang pababa, dumudulas yung mga puwit. Parang ako kanina, dumulas na ako isang beses. Dumudulas. Di ba yung cobra dito sa mga kawayan natutulog? Oo, yung iba. Ito mga kawayan, no? Nakakatakot. Mamaya na ako magbibideo kasi ang hirap mag-video pag masyadong mahirap yung daan. Mamaya na lang, papakita ko na lang doon kung nasa na kami kasi ang hirap mag-video kung nandito pa ako. Baka madisgrasya pa yung camera ko. Sige guys, bye bye. Peace out. So tatawid kami ng ilog, pero magpapahinga muna kami saglit. Ano yan, kaya ba? Kaya pa. Basic. We look to the mountains. We don't care if it's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. So guys, tatawid kami ng ilog ngayon. Pero iikot lang kami kasi yung falls talaga ay nandun sa pinaka-corner. Kaya dito kami dadaan kasi mas pababaw yung tubig dito. Yeah, we can walk on water while the boats are leaking. Soon the walls will be giving in anytime now. Para sa vlog, nire-raise pati camera. Hawak ka lang. Pwede ako mawag sa'yo. Yun. Ang dulas kasi ng dulas. Doon, mas malalim-lalim. Oo. Ay, may tatawirin pa tayo isa? Isa. Ay, meron pa pala isa. Kailangan ko yata magpaa. Magpapaa ako. Doon na lang. Sige, doon na. Dito sa may mga bato. Kala ko tapos na ang mahirap na daan papunta sa falls na to. Pero dito pa pala, nagsisimula ang totoong laban. Mas naging mahirap nga ang pagpasok namin dito dahil kailangan namin sundan ang ilog na to. At ang mahirap pa dito ay madulas ang mga batong pwede naming matapakan. Kaya. Grabe! Nakikita ko na yung falls dito. Malapit na kami. And grabe, hindi biro yung
papasukin nyo. Grabe, para makita lang ang falls na to. Hindi ko akalain na magiging ganito kahirap yung adventure namin dito. Pero kahit na ganon, masaya pa din sa pakiramdam na maranasan to paminsan-minsan sa buhay ko. I've never given up on you. This time I know we're really through. But I've never given up on you. I've never given up on you. I've never given up on you. Bro, ito na yan? Ito na. Wow! At narating na nga namin ang falls na to. Hindi naman ako nabigo sa nakita ko. Worth it lahat ng pagod dahil sa ganda ng kalikasan dito. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. Guys, ito na yung falls and makita mo ang ganda ng bagsak ng falls. Medyo mahirap lang pumunta dito pero pag nakapuntaan na dito, napakasulit naman ang makikita mo. Nakikita nyo ba yan? Napakaganda dito guys, napaka-refreshing and siguro babalik na kami agad. Hindi pwede maligo doon kasi yung bagsakan niya puro bato and feeling ko delikado siya. Kasi parang may mga nalalaglag na bato galing sa taas kaya hindi ako pwede maligo doon. Pero pinaka-purpose itong video ay mapakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito, kung gaano kaganda ang kalikasan and kung gaano kasarap mabuhay. And katulad nito, nabigyan ako ulit ng opportunity na makita ang napakagandang mundo. At katulad nito ay nasaksihan ko na naman ang magandang creation ng Panginoon kaya malaki ang pagpapasalamat ko sa Panginoon. And tara, balik muna tayo and enjoy natin itong moment na to. Ito na ang pinaka-best feeling sa journey na to. Baliwala talaga ang pagod basta makita mo ang gantong klaseng kalikasan. Malayo man at naging mahirap ang daan, pero dahil hindi kami sumuko na pasukin to, nandito kami ngayon sa mahiwagang falls na to. And ganun din yan sa buhay. Basta tuloy ka lang sa paghakbang, maging maputik man o malubak ang daan. Huwag na huwag mong aatrasan hanggang makamit mo ang pangarap na matagal mong sinubukan. Guys, ligo na kami saglit, then balik na tayo sa jeep and tingnan natin kung ano maganap sa susunod. Balik na kami at nasira yung sapatos ko. Pabalik na ako sa jeep. Ilang oras tayo ya? Mga 2 hours, 3 hours? 3. 3 hours din no, balikan no. Pero mabilis na yun no? Mabilis. Okay. Let's go. Grabe yan, solid dun. Kung ganito yung tsura ni kuya. Ayan, ganyan sa apawis. Ano pa ako? Grabe, ang hirap.